kapag si Hart ang namimili, ang sinasabi ng mga bashers, nakaw yan, galing sa pera ng bayan yan. Pero kapag si Ann Curtis ay nag-shopping, ang sabi, you deserve it. Dahil ba sa may asawa si Hart Evangelista na Politiko. politiko. Na meron pang mga ibinabatong kaso. Pinost po ni Dennis Padilla ang isang dokumento na nanggaling po sa Quezon City Regional Trial Court. Ang nilalaman po nito ay ang petition ng kanyang anak na si Claudia to formally change her surname from Valdivia to Barreto. Umeepal ka na naman. Hindi dito mapagbibintangan ka na nagpapaawa ka lang. Napakasakit. Na para bang wala kang naging ambag sa kanilang pagkatao. Tinanggalan ka na talaga ng partisipasyon sa kanilang buhay. Praying for Mr. Dennis Padilla to become a millionaire. So pinalang po ng pananalapi ito na porke ba wala na si Dennis na maibibigay sa kanila. Parang baliwala na. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, tutok na dito lang sa Showbiz Now! Yay! Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika sa buong mundo? Hindi po natin maitatago ang lungkot ng sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na po ang mga OFW. Tumatawid po kayo sa amin lalo na kung may mga kadugo po kayo at kamag-anakan na naninirahan sa Mindanao. Napakalayo po natin sa kanila kaya ang tanging magagawa natin ay isang sinserong panalangin na sana po makabalikwas agad sila dito sa lindol na ito at sana po patapangin pa sila ng Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kachika, dito po muna tayo. Tatanggalin po natin ang inyong lungkot at pag-aalala. Di ba naman, Romel Chika? Tama, anumang lungkot po ang nararanasan po nating lahat. Naku, panandali, alam mo, kumakatok lang po kami, pasasayahin po namin kayo ng bayan. At Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot, ano masasabi mo? Siyempre kung nalulungkot kayo sa mga nangyayari ngayon, ako dito na lang po kayo at pasasayahin po namin kayo. Basta balansin natin ang buhay, ano? totoo. Kung may lungkot, may saya, saya. di ba? Kung may mga pusong naliligalig, may panalangin Tama. para sa kanila. Okay, maraming salamat po at syempre dito po tayo magkukwentuhan, magbibigayan ng opinyon. Dito lamang po sa inyong programa at aming programa. Ito po ang Showbiz Now! Alam mo, kahit na tinatakluban ng mundo ng politika, ang showbiz ngayon, aminin natin ang katotohanan, mainit ang politika ngayon. Sobrang Diba? init. Oo. Meron pa rin mga pinag-uusapan ng mga issue tungkol sa maraming personalidad. Oo, umaagaw pa rin. Umaagaw pa rin. Nakakaagaw pa rin ang Oo. atensyon. Katulad na lamang po ni Ann Curtis at ni Hart Evangelista. Sa akin kasi unfair yun, na kapag si Hart ang namimili, ang sinasabi ng mga bashers, nakaw yan, galing sa pera ng bayan yan. Pero kapag si Ann Curtis ay nag-shopping, ang sabi, you deserve it. Diba? Alam mo, Yun. ang gagaling talaga ng mga Pilipino. No? Biliin mo, yung pinagdadaanan ni Ann Curtis ngayon, ligpas na yan, tapos na yan kay Hart, yung mga ganyan-ganyan eh. Tapos ngayon pinagkukumpara pa sila. Dahil ba sa may asawa si Hart Evangelista na politiko. Si Ann naman, talagang wala. Chef ang kanyang asawa, hindi alala kang kumita. Diba? At saka siyempre nakikita naman nila na talagang si Hart kasi nagtatrabaho ng gusto. Grabe, nagpapakamatay Oo. sa pagtatrabaho po si Hart. Wala na po ba siyang bumili ng mga branded products na makapagpapaligaya naman sa kanya? True. Sabi nga po natin, kapag sobra-sobra na ang ating trabaho, ririgaluhan natin ang ating sarili. Tama. At si Hart ay ganon. Yes. Huwag naman po na kapag ka nag-shopping siya, sasabihin, nakaw yan, pera ng bayan yan, baka akin yan, baka buwis ko yan. Huwag po, nagpapakamatay po sa pagtatrabaho si Hart Evangelista mula pa noon hanggang ngayon. Tama. At yung pagkukumpara ho, wag na po tayo magkumpara kung kani-kanino. Kasi wag natin pag-awayin yung mga taong walang kilalaman sa isa't isa. Hindi nga nila nararamdaman yung pagkukumpara na yan. Totoo. Si Ann, ang asawa ni Ann, ay isang chef. Yes. Si Erwan Yusuf. Tapos si Hart naman, politiko. Diba? Doon lang nagkakaroon kasi ng kaunting diskusyon. Politiko na meron pang mga ibinabatong kaso. Correct. Diba? Totoo. Kaya ganun ang sinasabi. Kaya nga dapat talaga hindi nila ano yun kasi siyempre nakita naman natin si Ann talaga. Kung todo ang trabaho niya, talaga siyempre. Pareho sila. Si Pareho, Hart, ganun pareho. din. Pareho sila niliragluhan
ginagawa nila ang kanilang mga sarili. Kaya dapat wag natin sila ipag-aaway, kumparahin. Dapat paanin natin sila. Ang sakit lang nung Oo. nagtatrabaho ka ng singkat at gusto mong paligayahin ang sarili mo, premyohan Yes. ng mga bagay na gusto mo, tapos ang sasabihin, nakaw yan, galing sa pera ng bayan niya. Napaka-unfair. Oo, kaya Hindi nga- po parehas yun. Kaya ngayon nakita mo si Hart, parang nangingimi tuloy siyang, alam mo yan, pag-post-posting ngayon naman kung ano-ano. Parang kasi lahat may kapalit na bato na, nakaw yan, mga Oo. ganyan-ganyan. Diyos ko, pangit. Kung ako naman kay Hart, alam ko naman sa sarili ko na pinagpapaguran ko yung binibili ko ng mga branded products. Bakit ako magpapa-apekto? Ay, para lang wala lang masilip. Alam mo na, hindi ba siyempre, gusto niya rin naman ng katahimikan. Kasi pagtanggol niya at hindi, ang dami pa rin May sasabihin. bashing pa rin. Oo. At saka, di ba, siyempre, nung bata pa tayo, di ba, pag sinasabi, ako, pagka magtrabaho ako, makakita ako ng pera, ito yung gusto ko. Kasi nung bata tayo, hindi natin naranasan, katulad niyang gusto-gusto natin ng bag. O nung una, wala tayong mga sapatos, di ba, nakatsinelas ako, pag ako'y kumita, pag ako'y magkaroon ng pera, sapatos, Bibilin ko yung bibili gusto ako ng ko. gusto ko. Pero si Hart ay galing sa isang buena familia. Ay, oo, yun. Bata pa si Hart ay nagagawa na po niyang akuin yung mga bagay-bagay na gusto niya. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang pagtatrabaho at payaman ng kanilang pamilya. Totoo. Yun naman yun. At si Ann naman, nagsikap naman din ito. Isa din yan. Ay, na Grabe. napakasipag. Oo. Nag-concert na nga ito sa Araneta. Kahit pa ang boses niya, alabarikutot. Oo, pero pasok, di ba? Kaya tanggap dinumog siya. talaga siya ng tao. Oo. Kaya wag po natin pagkumparahin at wag po nating husgahan dahil hindi po natin alam ang kwento ng kanilang buhay. Tumpak. Yun totoo. Tayo po ay nasa labas na nakikisilip lang po sa loob. Oo, tama na po yung makisilip na lang tayo. Huwag na tayo mag-opinyon ng malala. Pwede mag-opinyon, pero huwag naman malala. Huwag naman masakit. Oo. Wala na bang karapatan si Hart na ma-enjoy ang kanyang buhay Yes. na hindi sasabing nakaw Oo. ang kanyang ipinambibili? Can you please talk to Hart? To Miss Heart Evangelista Escudero. Okay. Tama ba? Ano, tama ba yun? Natural. Oh. Don't mind the buzzers. You just go on whatever you want. And I think the people knows that she born with a silver spoon. Ang ibig niya sabihin, huwag mo nang intindihin yon. Alam naman ng publiko na ikaw ay pinanganak na merong silver spoon sa bibig. Yun ba? Tama ba? Tama. Okay, Miss Universe. Okay. Interpreter. Oh, kantahan mo na sila. Hindi ka kantahan ko lang siya. Tan, tan, tan. Sweet Caroline. Tan, tan, tan. Hindi mo na. Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Ginagaya lang niya. Oh, sweet Caroline. Pam, pam, pam. Good times never Times seems never to seemed so so good. good. I've been inclined, pam, 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 To to believe believe they they never never would. would. But But now I... look at the night. Wala siyang kabisado talaga. Ay, nako, sabi ni Juris Doctor Channel, uso AI, di ba? Baka daw mapagkamalan ng manunood na AI ito yung pagkanta mo. Kasi walay, di ba? AI. AI. Ikaw lang ang gumagawa niyan. Okay, sa pangalawa po tayo mga Ay, kachika. ito seryoso. May kaseryosohan po itong ating tatalakayin. Usaping pamilya po ito. Dahil ipinost po ni Dennis Padilla ang isang dokumento na nanggaling po sa Quezon City Regional Trial Court. Ang nilalaman po nito ay ang petition ng kanyang anak na si Claudia to formally change her surname from Valdivia to Barreto. Napakasakit. Alam mo, ito na yung nakakalungkot na talaga. Oo. Napag-uusapan ito, pero ito na, dumating na sa puntong ito na talaga. O siyempre bilang isang ama talagang sampal sa iyo yan na Kung tanggalin mo. sabi ko nga kung nung una, pitik lang, kurot, ang naramdaman niya dun sa hindi pagkibo ng mga anak niya pag binabati niya. Ito yung sapok. Sapok ito talaga. Dahil pinapalitan na ang iyong apelyido. Na para bang wala kang naging ambag sa kanilang pagkatao. Kaya Claudia, kay Julia, at kay Leon. Para bang tinanggalan ka na talaga ng partisipasyon sa kanilang buhay. Oo. Yun naman ang akin, di ba? Correct. At saka kung yan, kung si Claudia nagsimula na magtanggal, Susunod na rin Ay, siguro oo, yung sunod dalawa. na siguro yan. Oo, na oo. nakakalungkot. Alam mo yung apelido lang naman yan. Di ba? Apelyido, pwedeng tanggalin. Pero yung dugo na nag-uugnay sa kanila, mananatili Yun. yan. Sa Oo. DNA, si Dennis Padilla pa rin ang ama ng tatlong magkakapatid na ito. Ano ang sabi ni Dennis, di ba? Kung ang lungkot
ko ay kasiyahan mo, anak. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo, Claudia. Kasi ano pa ba, ipagpipilitan pa ba niya ang kanyang apelyido sa anak niya na formal na naghain ng petisyon sa Quezon City RTC para tanggalin ang kanyang pangalan? Yung kay Dennis Padilla, maganda yung sagot niya yun, ha? Yung kaligayahan, isipin mo na lang kung yun talaga ang gusto ng anak niya na maging maligaya, di tanggapin niya na lang ng buong puso. At least napasaya niya pa At yung anak sa ikinorte kanila. na ito eh. Oo nga. Ikinorte na ito, napaka-formal na. Na talagang pinapatanggal na ang kanyang apelyido sa pangalan ng kanyang mga anak. Ito, no, parang hindi sila magkakadugo. Hindi. Parang wala silang pinagsaluhang masaya nung sila pa ay magkakasama. Parang si Marjorie lang ang naging dahilan para mabuo itong magkakapatid. Parang ang donasyon lang dito ni Dennis ay ang kanyang sperm cell. Yun lang yun. Napakasakit. Napakasakit. Tinanggal ng buo ang partisipasyon niya. Ikaw bilang isang anak, ano ang pananaw mo dito? Bilang isang anak, kasi ako, di ba, may tatay din ako kaya namatay na. Pero kahit anong pangit, hindi maganda, hindi ko naman nahayaan na tanggalin ko pa yung apelido niya kasi Sukdulan na yun eh. malala na yun eh. Oo, Yung, ikaw. Ay, siyempre ako ganun din. Ayaw ko tanggalin kasi habang buhay ko naman dadalhin yung apelyido na yun eh. At saka kung hindi ako proud sa apelyido, bakit ba? Ay, apelyido ko yun. Yun ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Yun ay binigay ng mga magulang mo dahil sila yung talagang tunay mong magulang. Dugo mo sila, ganon. Huwag na nating idama yung Panginoon. Kasi mga magulang ang nagbibigay sa atin ng pangalan, di ba? At eto pa, nakakalungkot lang na si Dennis kinaawaan ng ating mga kababayan. Sa unang pagkakataon, nung basahin ko yung mga text messages, napaka-positibo ng payo kay Dennis ng mga kababayan natin. Merong nagsabi, Sir Dennis, huwag mo na ipilit yung pagkatatay mo. Isang araw maiintindihan nila ang ginagawa nila sa iyo. Tama. Tapos sabi niya, napakasakit po nito para sa inyo at nakikisimpatya po kami. Pero huwag nyo nang intindihin yan. Pero meron akong nabasa na talagang pinakamatindi ito. Ay. Kung gaano ito kalalim, hindi ko alam. Kung ano ang nangyari, lalong hindi ko alam. Kasi ang sabi kay Dennis talaga, praying for Mr. Dennis Padilla to become a millionaire. Ang tindi, Ay. no? Alam mo, Hello. isa na namang, na alam mo may Cryptic hugot. yan. Oo, cryptic. Alam mo na yung pinanggagalingan yung nagsalita sa kanya. Nang gano'n, yung nagkomento ng gano'n. Nakakalungkot. Praying for Mr. Dennis Padilla to become a millionaire. Para po bang lumalabas dito, usapin na lang po ng pananalapi ito, usapin ng pera, na porke ba wala na si Dennis na maibibigay sa kanila. Parang baliwala na. Parang ganun yung interpretasyon. Parang ganun na Oo, nga. diba? Oo, ibig sabihin, wala kang maibigay na kahit paano. Ay, tapos, basta-basta na lang alisin yung hotel. Alam mo, may isa rin ako doon na basa. Alam mo, ito, napaka-ano din na. Pag intindihin mo, parang joke yung basa niya eh. Kasi sabi niya na, bakit nang tatanggalin mo ba yung apelyido ni Dennis, di ba? Pag nag-ano ka, Claudia B, di ba? Parang ganun din, Barito or Balvidia, yung apelyido. Letter B din yun kasi pag, di ba, pagka nag-asawa siya o nagkaroon Hindi naman buo. Hindi naman Nag-asawa buo. na nga Hindi, eh. pero hindi naman Kahit buo. ngayon nga, hindi naman niya magagamit na yung Baldivias. Yes. Oo, hindi Kaya nga, oo. bakit dumating sa punto pang ganyan? Siyempre, asawa na niya. Oo. Ang susundin niyang Mrs. apelyido. ano na siya, Diba? Ganun yun. Lorenzo na ang apelyido niya, di ba? Oo. Hindi na rin naman niya magagamit ang Barreto o Valdivia. Pero bakit kinailangan pang dalhin sa korte para formal siyang maghain ng petisyon na tanggalin na ang apelyidong Valdivia sa Siguro, kanyang pangalan? Ano mo, tingin ko lang dito na talagang hindi talaga sila nag-usap. Wala nang pag-uusap talaga ito. Kasi korte-korte na talaga ang nag-uusap na lang sila eh. Sumasagot sila through korte na lang, di ba? Papeles. Papeles na lang. Wala nga tayong alam kung ano ang sinagot ni Dennis dito. Palagay ko nagpahinuhod na lang siya eh. Kasi hawak niya yung dokumento na nagsasabing tinatanggalan na siya ng apelido sa pangalan ng kanyang anak. Sukdulan po yun. Ultimate yun. Ang itakwil, ang apelido ng kanyang ama. Ganun yun eh. Kalungkot. Kaya nakakalungkot talaga. Pero mas matindi yung sinabi na netizen, Ay, di ayan ba? ako. Praying for Mr. Dennis Padilla to become a millionaire. Sila na po ang makakapagbigay ng tamang interpretasyon dyan. Pero para sa amin, malalim ito. Sobrang lalim nitong mensaheng ito. Talagang, ito na talagang end na to eh. Oo. Pag natapos na yan, Wala period na. na. Di ba nakikita naman natin sila nung mga bata pa sila at lalo na tayo sa showbiz kasama ni Dennis ang kanyang mga anak. Parang nabaliwala na yon. Yung mga Na-erase larawan, na, no? oo, yung mga larawan na masasaya silang mag-aama, silang buong pamilya, parang tinanggal na yon. At ang pinakamasakit na talaga mag-asawang sampal para kay Dennis, ang tanggalan ng apelyido ang kanyang mga anak na isusunod sa kanyang apelyidong Valdivia. Tanong ko lang, di ba, Nay, patungo sa husgado, di ba, may may mga grounds din. Oo. Bakit? Yun ang hindi natin Oo, alam. di ba, Kaya ang ganyan? sabi ko, hindi natin alam kung gaano kalalim. Oo.
Hindi natin alam kung ano ang nagtulak kay Claudia para ipatanggal ang apelyidong Valdivia sa kanyang pagkatao. Hindi natin alam yon. Kasi ano yan? Di siyempre may ano din yan, hihingian din yan Mga ng dahilan. Dahilan Oo, ang yung korte grounds, yung, oo. yung as yung nanay at saka yung tatay o bakit ba tinatanggal yung apelyido, ano masasabi yung dalawa. Siguro nagpaano na rin yung dalawa. Yung si Marjorie at saka si Dennis. Siguro sabi niya, hayaan mo na kung yun ang gusto ng anak natin. Alam ko, hindi naman sila nag-uusap. Oo, parang wala silang pag-uusap kaya... Walang pag-uusap. Oo. Hindi. Ano siguro to? Ang mag-iina siguro ang nag-usap. Pwedeng ganon. Maaari. Na walang alam si Dennis. Pero tama na yung sinabi niya na Oo, ang ganda na yung sagot niya. Kung ang lungkot ko Ay, ay kasiyahan mo, anak, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo, Claudia. Ayan, malaking check yan talaga. Makukuha niya talaga ang Sa unang simpatsya. pagkakataon. Oo, sa unang pagkakataon. Dito hindi siya mapagbibintangan na umeepal ka na naman. Oo. Hindi dito mapagbibintangan ka na nagpapaawa ka lang. Yes. Dapat unawain. Oo. Magkabilang panig uunawain natin. Pero kung tayo ay tagalabas nga na sumisilip sa loob, Oo. 'di ba? Inuulit ko yung kanina. Alam mo, may nabasa akong isang kwento, no? Nung isang anak na galing sa mahirap na pamilya, talagang inilaban niya na makapag-aral sa syudad. Matagal na panahon siyang hindi nakita ng kanyang mga magulang. Nung siya'y nakatapos na, bumalik siya sa kanilang lugar, sa Bulubundukin. Ang sabi niya, hindi ko po kayo maaaring tiisin dahil ang aking pagkabata ay dito ko ginugol at kayo ang nagpalaki sa akin. Kayo ang aking mga magulang. May nagsabi, yun yung nakakaiyak. Sabi niya, you can really take the girl out of the mountains, but you cannot take the mountains out of the girl. Totoo po yun. Kung utang na loob po ang ating pagbabatayan at pagbabasihan, bibihira yung ganitong alam ko na kaso na pinatanggal yung apelyido. Maliban na lang kung talagang meron namang mga dahilan Malahilan. si Claudia para ipatanggal yung apelyido. Oo. Yun yun. Meron yan eh. Meron. I'm sure na kasi bago magsampa ng ano bang kaso dyan, di ba? Ano ba mga dahilan Ano mo? ba mga dahilan Bakit mo? pinatatanggal Di ba? mo na? Ano yan, di Oo. ba, Nay? Wala lang. Yun yun. Paano yan? Nakakalungkot lang po. Lukob kami ng lungkot ngayon dahil usaping pamilya na po Oo. ito. Usapin na po ito ng mag-aama kung tutuusin. Ako'y nakikisimpatya kay Dennis Padilla. Parang lahat ng ginawa niya mula sa pagkasanggol ng mga batang ito hanggang sa nagkaroon ng problema sila ni Marjorie, nabura ng lahat. Parang gano'n na lang yun. Pakahirap talaga. Ang hirap talaga pagka ganyan yung Pamilya, usapin mo. magulo. Pamilya talaga. Oo. Oo. Kantahan mo na lang sila para makahinga tayo. Di kakantahan ko lang sila na You changed my life in a moment And I'll never be the same again You changed my life in a moment At it's And hard it's hard for me to understand With the touch of with your the touch hand of your hand in a moment in time all my sorrow is Ganon. gone. Ala, You alang changed tama to- kahit isang linya. Ewan ko You sa'yo. changed my surname. Oo. Nakakalungkot po. Hindi bale. May blind item ka ba? And mayroon ako ikikwento sa inyo. Yung kwento mo, sana alam namin at kilala namin kung Yan. sino'y bumibida. Oo nga. Mm. Ay, isang may kwento. May nangyari kasi ito sa isang probinsya. Na ang probinsya na ito ay malapit sa dagat. Nagkaroon ng isang bayan doon, nagkaroon ng piyesta. Di syempre ba siya yung Mayora de Pestejos ba yun? Komite Yung de Pestejos. Komite de Pestejos. yung, Mayora de Pesteo. yung Komite de Pestejos, siyempre aligaga yun. Siyempre. Siya ang Punong nag-aayos. abala. Oo, punong abala. Siya nag-aayos ng lahat. At unang inaayos, siyempre yung mga Pagkain. pagkain. Dahil darating yung mga artista na galing na Maynila. Ito na, siyempre naghahanda. Siyempre kung ano yung sa probinsya, yun ang ihanda mo. Siyempre katulad yan. Saka special. Oo, special Oo. talaga yun. Kung kailangan malalaki. Katulad yun yung mga crab, kailangan malalaki. mga Ayan, sugpo. mga sugpo. Ayan, yung mga Mga isda. seafood. Mga seafood, mga isda na Bataan malalaki. ito eh. Ay, kaya. Ngayon dito na, siyempre dumating na yung mga artista. Siyempre, nagpasaya na sila doon sa plaza. Pagkatapos, Hindi mo nakakain. Wala mo na kain, diretso na kagad yun. Hindi, alam mo naman yung ibang mga artista, di ba? Pagka nasa sasakyan lang yung upo, hindi mo nalalabas. Tsaka ayaw Oo. mo na nilang kumain. Ayaw nila kumain. Mahirap Oo. mag-perform pag Oo, gusto. totoo. Ito na. Di, siyempre, itong isang artista nito, maaga dumating. Ano to, male singer? Male singer siya. Okay. Maaga siya dumating. Ah. Siguro baka maaga siya inano ng kanyang road manager na gano'n. Siyempre,
siyempre na ano yung na mga committee doon, inaayos ka agad. Uy, handa na yung mga masasarap na pagkain. Siyempre hindi ka naman kasi kung ano yung handa sa'yo, yun Hindi ka na lang. makapamimili. Oo. Siyempre masasarap yun, di ba? Kasi sa probinsya, saka malapit sa dagat. Ngayon ito na. Nakita ng RM ngayon, lumapit ngayon doon sa isang committee. Sabi niya gano'n, ma'am, hindi po pwede kumain gano'n si ganito, si Chuchu ganito. Kasi mayroon po siyang allergy. May allergy Oo, sa sabi na seafoods. ganun. Ang sela naman itong male singer na to. Taray yan. Paano ang buhay-buhay niya kung seafood? Teka, saan ba galing to? Di ba galing din siya sa dagat? Galing sa dagat? Ano to? Unding? Ano to? Shokoy? Dapat di ito na siyempre, aligaga yung ano kaya papakain natin ganito? Ano bang gusto niya? Ganito, gano'n. Ma'am, okay na lang yun sa kanya yung ano may meron dyan, bumili na lang kayo ng mga manok dyan o kung ano. Di siyempre, sabihin na kaagad. Ako, noodles ang kukunin ko. Nakakain ko sa Ngayon, ito kanya. na, siyempre, para nagmamadali. Bumili ng baliwag litson. Ay, baliwag? Oo, baliwag litson. Masasarapan siya pag baliwag medyo manok, Manok, yempo. oo, liempo, pabili ng baliwag litson doon. Para kung ano ang gusto ng milsinger na ito, inihihain sa kanya ngayon yun. Yung binili. So, nakakain So, na siya. nakakain na siya ngayon. Oo, kasi di ba iba yung pagkain. Alam mo, kung mas gusto ko pa yung mga sugpo at saka yung Siyempre, mga... minsan-minsan lang yan. Oo, May minsan. alam ka bang kanta nitong singer na ito? Nawala ito ng matagal na panahon Oo, eh. hanggang ngayon nawala. Alam mo, nung lumabas ito, talaga nakilala ka agad. Kasi yung distinctive voice niya, Ah, siya ah, lang ah. yun eh. Oo. Di ba ito yung kumukulot-kulot? Oo. Paano na kaya? Di sinasadya. Alam mo kung bakit nawala siya? Ano, Kasi di ba, parang pinalabas niya, may girlfriend siya. Yun ang sabi niya, di ba? Lahat ng Oo. interviews niya. Sabi niya sa lahat ng panayam niya, girlfriend niya, yung kasamahan mo, di ba? Sa isang kwan. Hindi naman pala totoo. Oo nga. Promo-promo lang pala. Yung pala, Oh. ano ba yun? Tropa-tropa lang pala yun. Oo. Ayun siguro dahilan bakit Pero galing din siya sa probinsya. Ibig sabihin sa pinanggalingan niyang probinsya, hindi siya nakakakain ng seafood. Ay siguro kasi na-allergy nga daw siya eh. Ay, nako. Kantahin mo na. Paano na kaya? Di sinasadya. Alam mo, kung ako sa kanya, Oh. kumain na lang siya. Baka naman eklat lang yung allergy. Oo nga. Oo, di ba? Kahit konti lang, di ba? Hindi ka naman ma-allergy yung pag konti lang. Maliban lang dun kung... Pagbigyan mo lang, Oo, yun ang handa. pagbigyan Kasi mo. na ano yun eh. Pero kahit kumain ka, tapos uminom ka na lang ng ano. Formalidad. At saka mag-uminom ka ng Oo. gamot, di ba? Antay Meron- chuchu, di ba? Oo. Alam mo, bugoy-bugoy ito eh. Hindi Meron kinain ba yung... dyan? Ba't di kinain eh? Bugoy-bugoy ito Sayang yung yun ano eh, na to eh. oo. Singer na to eh, di ba? Alam mo kung ako sa kanya mag-drill-drill na lang siya, di ba? Ano? Mag-drill-drill na lang siya. Anong drill-drill? Dating Senate President. Oh. Sinabi ko na nga eh, napakabugoy niya. Hindi pa niya kinain yung seafoods, di ba? Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ako, ito na. Meron ako another kwento sa inyo. Siya na naman ba? Oo, siya. Paikot-ikot. Okay, diretso. Alam mo, itong may kwento ako sa inyo. Kasi ito siya, sikat na female personality. At saka hindi nagkaroon siya ng jowa na isang sikat din na male personality. Okay. Oo. Pero ito siya, mayroon palang kwento nito. Sa likod nilang dalawa may kwento. Na ito pala yung female personality, pinag-ano nito na young matrona. Oo. Kasi ito pala siya ang gumagastos pala doon sa Sa lalaki. Sa lalaki, na kung ano pala yung gusto na lalaki, bigay naman ito. Siyempre ganun talaga siguro yung babae, pagka nagmamahal ka, di ba? Wala Kung nang masama doon. Oo, walang masama doon. Kung ano yung gusto ng mahal mo, At saka ibibigay inamin mo. naman ng girl, no? Oo, at saka kasi- na kapag ka siya'y nagmahal, Lahat. talagang lahat ibinibigay Oo, niya. anything for you. Oo. At saka di ba ito yung sinasabi nga kasi ng lalaki, di ba mayaman siya. Nagpanggap. Oo, siya doon sa kanila. Mm-mm. Di ba nasabi, asyendero yung... Pero ano to, inamin naman ng girl na siguro kailangan niya ng mga panahon na yon. Ako naman nagmamahal. How can you blame me? Ayan. Sabi niya, kapag ang puso nagmamahal, all mine to give. Yes, wala Diba? question. Oo. Totoo Siyempre yun. gano'n naman talaga yun. Pagka nagmahal ka, orpi mo motorsiklo o ano yung gusto ng lalaki, ibibigay mo, di ba? Kung gusto yung motor, bigyan Kahit mo ng nga motor. kayo, di ba, pag nagmamahal, namimigay kayo ng motor. Sobra kahit hulugan. Si Wendell lang naman na hindi natin po pwedeng i-accuse ng gano'n dahil napakakuripot nito. Kahit gulong, hindi niya ibibili. Ay, wala. Ito na nga, may binili nga ako dun sa isang... Ano? Nagbigay ka? Oo, bag. Ang gusto niya kasi yung bag yung may pangalan. Oh. O, di ba? Ganyan, siyempre, ang mahal nun. Pag nung sa mall bumili ako sa Divisoria. Ay,
Yung mga class A. Oo, yung mga kasi ito na. Nung ginagamit niya, nagugulat siya. Natatanggal yung... Ande. Natatanggal yung... Boyfriend mo to? Oo, natatanggal yung mga ano sa likod. Di ba ganun yung pagka yung ano, nawawala yung letter A. Letter A, nawawala, nabubura. Oo. Yung letter L, natanggal. Oo, natanggal yung... letter B, natanggal din. oo. Kasi sabi ko, original yan ha. Talagang pinag-ipunan ko yan. Ikaw naman Sabi pala ko, eh. Ikaw naman may kasalanan. Kapagtanggap ka rin Oo. naman pala kasi. Ito na, nang ginamit niya, natatanggal na yung mga Letra. nabubura. Sabi ko, hindi, baka napawisan Oo, lang. oo na. Magbigay na tayo ng clue tungkol dito sa young actress na ginawang young matrona nitong hang actor. Ay, di siyempre itong young actress na ito, ano siya ngayon? Very controversial siya ngayon. At siya ngayon ang apple of the eye ng mga basa. Ito namang lalaki, itong hang actor na to, machong-macho ang datingan ng pangalan. Alam ko kung ano yung sasabihin mo. Gusto mo ako magsigaw? Ginahin ko, habang may- Basta hindi siya si Daniel Padilla. Perfect! Perfect. Ay nako, iyan naman ang sabi ko. Pero bago tayo magtapos, gusto ko muna magpasalamat sa aking best friend, Tita RC Hernandez, ng Twin Princess Gems dyan po sa Shopsville, Green Hills, at meron din po silang jewelry shop sa Marriott Hotel sa Manila. Nakikita niyo naman po pag napapadaan kayo sa kanyang tindahan. Yes. Diba? Oo. Brilyong-brilyo, deklase ang mga bato. Ay doon na po tayo sa Twin Princess Gems. Thank you, Tita RC Hernandez. Maraming salamat sa tiwala at pagmamahal. Ay, ito ba napuntahan na ba nila ni Tito Manny Garcia, ito, Tita Norcy, ang Twin Princess din? Dadalaw nga raw sila eh. Dadalaw daw sila doon. Palagay ko naman wala pang panahon. Si Wating-Wating naman, baka umuwi ng Pilipinas, baka pumunta ng Twin Princess Gems. Si Miss oo. Nags ng Belgium, ang mga Tala Girls. Ay, diba? nako. Ganun din. Si Direk Franny Zamora kaya, Ay, ayan, bibili nako. ng hiyas. Naku, si Sinita Ace, dahil nga yung mga aso dyan, hindi siya papapasukin, bawal ang aso dyan. Ay nako, Dims Ignacio, pag uwi mo galing Singapore, pumunta ka ng Twin Princess Gems at Jamie Dasha, Dan Clavesillas, Randy Balaguer, Ay, naku, ikaw pa yan, ba? oo. Siyempre, Tita Nene Olanday. Oo. Pupunta tayong lahat doon. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa amin. At paano Yes. pag umuwi sila ni Joris Doctor at saka si Pio Quinto ba yun? Ay, si Joel Oh, Pipinto. Joel Pipinto. Pinagaling mo raw yung likod ni Joel Pipinto sa kasiyahan sa'yo. Si Juris Doctor Channel, kasama si Mama Luisa at saka si Papa Marlon. Oo. Doon na kaya tayo mag-SNN. Oo nga, pwede. Pwede rin. Siguro naman po, mga kachika, sa lahat po ng mga ibinigay namin ng mga clue, meron na po kayong nadampot kasi tumpok-tumpok na po. Parang nasa palengke tayo. Pero bago tayo magtapos, may dumating tayo. Yes! SNNer mula sa Sydney, Australia. Ang aking mga anak-anakan, si Ompong at si Merly Ventura. Alam mo, 1987 pa lang mga anak-anakan ko na sila. Mahaba po ang kwento. Hanggang ngayon po iniingatan namin ang aming pagnananay. Maraming salamat sa inyo. At syempre, Kaya naman, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. Pakasama na rin po ang Ramel Chica Vlogs ko. Maraming salamat at po. wala na mauupo ngayon sa row 4. Nakatabi yung mabahong basuran at ikaw naman. Siyempre wala kayong dapat gagawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip. At supportahan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayan. At maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kachika. Malayo ang panalangin po para sa mga kapatid natin sa Mindanao dahil sa lindol. Yan lamang po ang magagawa natin. At kami naman po nagpapasalamat sa inyong panahon, sa inyong pagmamahal. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa at aming programa. Ito po ang Showbiz Now! Sweet Caroline. Pam, pam, pam. Touching me. Ano ba yan? Touching you. Sweet Caroline. Ang mainit na chika. Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya na tutok na dito lang sa Showbiz Now! Na!